Minsan sa ating buhay, darating talaga ang mga panahon na kung saan kailangan talaga nating magpahinga, magpakalayo-layo at maghahanap ng mga lugar na kung saan ma-achieve mo talaga ang peace of mind. Sabi nga nila, isa lang ang natatanging yaman sa ating buhay at yan ang ating kalusugan. At ang tinutukoy ko nito ay ang kalusugan ng ating isipan. At wala na akong ibang maisip para maibsan ang mga stress sa buhay, kundi ang mag-camping. Kaya samahan nyo kami sa aming vlog ngayon. Baka sakaling makatulong din ang vlog na ito, mawala ang mga stress nyo, okay kayo. Oh yeah. Baka may tanong nyo kung anong ginagawa ko dito sa Rizal. Dito po ako nagsimba. Sabado kasi ang samba namin. Nung pumunta ako sa camping site, Biyernes na yun eh. Kaya kinabukasan, nagsimba muna ako at ngayon ito na nga, linggo na. What's up? Good morning. Andito kami ngayon sa bayan ng Rizal. Kasi dito kami natulog kagabi. At problema ngayon namin ay ang aming breakfast sa Bisaya Pamahaw. Yeah. Anong gagawin namin? Maghahanap pa kami ng makakain. Oh yeah. Okay, so sa aming pag-isip-isip ko na bumili na lang ng itlog para sa aming almusal. Wala talaga kaming maisip na iulam ngayon. Suggest sana ni nanay kanina na bumili ng isda. Pero ang problema daw dito, yung isda nila ay hindi presko. Yeah, yung mga ibang isda nila na nabibili dito ay mga ilang araw na nakastock doon sa ice. Kaya mag-iitlog na lang kami. Maghahanap ako dito ng tindahan kung meron ba. Nakaw! Challenging talaga. Oh yeah! Ang problema ngayon natin ay sarado yung mga tindahan kasi linggo ngayon. Pero may kakakilala tayo dito kung may-ari ng isang tindahan. Susubukan natin magtanong kung meron ba silang itlog. Ang problema natin ngayon, walang itlog doon. Kaya maghahanap na naman tayo. Wala, maglalakad tayo kung saan-saan para makahanap ng itlog. Huh? Oh, buti na lang, nakisakay ako dito sa isa nating kasama. Gahanap ako ng itlog dito. Oh yeah! Okay kayo. Ito, may nakita tayong itlog. Itlog, ayan na, itlog. Yeah! Ilan itlog? 5 ka itlog? Alright, so may itlog na tayo nabili guys. Salamat. So medyo mahal yung mga itlog nila dito guys kasi kinumpra pa siguro nila ito doon sa Pulangko. Ito na nga guys. Buti na lang may mga gulay yung kasama natin dito. Kaya magluluto tayo ng gulay. Oh yeah. Tutulong tayong magluto para masarap talaga. Oh yeah. Guys, tumutulong tayo sa pag-slice ng mga gulay. Kasi magsasabaw kami ngayon. Malamig talaga. Salamat sa mga sponsor. Oh yeah. Thank you. God bless you. Ano ang tirada sa vlogging? Sa mga viewers natin dyan mga lods, no? Kung matatanong nyo bakit lagi tayo nagugulay, kasi vegetarian kasi tayo, pero kumakain na ako ng isda ngayon. Pero pag walang isda, sa araw-araw, puro gulay lang talagang inuulam ko. Healthy mga lods, no? Oh yeah, healthy yung mukha mo. Ang masarap sa gulay namin ngayon mga lods ay lalagyan namin ng tuno o yung niyog. Yeah, sabaw ng niyog mga lods. Kaya mas masarap ang gulay namin ngayon. Munggo na may niyog. Oh yeah. Kung anong tawag sa Tagalog yung tinunuan. Ano yun? Ginataan. Ginataan pala. Salamat lods sa iyong suporta, sa iyong
teaching. Oh yeah. So, ginataan pala yon, ginataang munggo. Mga lods, ang gulay namin ngayon at napakaraming sangkap. Kita nyo naman, may kalabasa, may repulyo, may ano to. Tawag sa amin dito ay, anong tawag dito, lods? Kanaka. Tapos ito, sayote, may sayote rin. Napakalami talaga, repulyo at siyempre, mga lamaserns. Oh yeah. Sarap. Ito na. Hindi na magbulag ba? Nanay, subo ka na. Pan, record mo. So ito guys, magsasalo-salo kami ngayon kumain. Masarap talaga. Napakalami talaga ng ginataang munggos. Magkasama din tayo dito. Galing din sa gubat ito. Oh yeah. Okay mga lods, ito na, babalik na tayo sa Valverde Milad. Magka-camping na tayo kasama ang aking my loves. Oh wow! Oh yeah! Yan na nga, dito po tayo dadaan, no? Valverde Milad. Itong dinadaanan natin ngayon ay sharing mismong daanan papuntang BG's Place. Pero kita nyo dito, yan po yung BG's Place, yung pakanan. Pero di po tayo dyan dadaan, kundi diretso po tayo. Ito yung kalsada papuntang Valverde Milad. Yes! Yung masasabi ko sa kalsada dito, okay naman, semento. Meron lang mga portion na rough road, pero konti lang naman. Yung nga lang, yung kalsada hindi siya ganun kalakihan. Parang barangay road, yes. Okay naman siya. Hindi naman kasi busy ang kalsadang ito. Wala masyadong dumadaan ng mga sasakyan. Kaya, ox na ox talaga! Oh yeah! Babalik na tayo para maramdaman talaga natin at matilawan talaga natin kung gaano nga ba kaganda mag-camping dito mga lods na may kasama. Alright! Ang masasabi ko lang, marirecommend ko mga lods, kung makakapunta kayo dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte, ay subukan nyo rin ang Valverde Milad para mag-enjoy talaga kayo at masulit ang inyong mga life sentence sa pagka-camping. Sa mga mahilig ng camping dyan, yes, Valverde Milad, marirecommend ko. Okay, so dito po mga lods, no? Pag pupunta ka sa camping site na ito, dadaan ka ng isang tulay kasi may malaking ilog po dito. Spillway. Spillway pala. Isa lang po sa mga challenges, no, pag dumadaan ka sa isang barangay road ay yung may makakainkwentro ka. Yan lang yung isa sa mga challenges talaga pag dumadaan ka sa isang barangay road kasi maliit nga ito at kailangan mo talagang lumugar. So, ayan na nga mga lods, no, palubak-lubak dito kaya mag-uuntol-untol talaga ang iyong itlog dito. Kaya hinay-hinay lang talaga sa paglapdos sa kalsada dito. Okay? Oh yeah! Hi sa mga lapdosers! Lapdos for me! Oh yeah! Oh! Birthday na rin mo dahil. Yan lang ako, happy birthday. So ito pong usual na makikita natin sa kanilang campground mga lods. Ito po yung pwede natin gawin sa kanilang campground. Tulad nito, mag-install ka ng hammock. Napaka-amazing talaga mga lods kasi napaka-relaxing talaga. Oh yeah, di ba? Pagkatapos, ayan, may mga lights pa. Mamayang gabi, o ilaw-ilaw ito. Napakaganda nitong tingnan. Alright, pagkatapos mga lods, pwede ka pang mag-set up ng iyong mga upuan dyan. At ito na nga, ang sinasabi ko na pwede mong ilagay dyan ang iyong tent dyan sa mga kawayan, no? Anong tawag dito? Salog? Sahig? Yes, perfect. Para sa iyo ang tent. Oo, di ba? At meron pang malaki. Actually mga lods, 3 ito. Ang galing, di ba? So amazing talaga mga lods mag-camping dito sa Valverde. Matatagpuan sa Barangay Milad, Pulangco, Zamboanga del Norte. Oh yeah. What? At meron din silang lamisa mga lods. Ang kagandahan ng kanilang lamisa dito ay gawa din sa kawayan. Grabe talaga, no? Oh yeah. What? Yeah.
Pag magluluto ka mga lods, yes, meron na silang drum. Kaya malinis ang luto mo dito mga lods. Wala masyadong mga kalat-kalat kasi nasa drum. Dito ka lang magluluto. Pwede rin siguro dito mag-bonfire. Yan o, at meron na silang ihawan. Oo, noodles sa pagaw ko. Tana tawag, pwede ba ka nang dinag ko nga camping? Ngunit relaxing, napaka-relaxing dito, no? Pakaganda. Ano pa man dyan nagahag to, no? Hanggang doon pa yan, no? Mamaya, malalaman natin kung gaano kaganda ito pag gabi. Pag iilaw na itong mga ilawers nila. Ito, no? Record ko? Oo, record talaga. Para masarap. Hindi pwedeng palagi ka na lang yung anong tawag doon, yung pukpok ng pukpok talaga, kayod ng kayod talaga kasi darating at darating talaga yung panahon na bibigay yung katawan mo. Kaya kailangan talaga natin ng mga ganitong panahon sa ating mga buhay, no? Kailangan nating mag-relax, kailangan natin ng tahimik na lugar para mas humaba pa yung buhay natin. 'Di ba? Kasi pag palagi kang stress, yun nga, yung stress, nakakamatay yan mga lods. May nakita nga ako doon sa isa sa mga medical web doon na nabasa ko na yung stress daw ay isa talaga sa cause kung bakit nagkakaroon ng sakit ang tao. Doon daw nanggagaling yung mga sakit na mahirap nang gumaling. Huwag kang magkumpiyayan sa mga lods sa iyong mental health dahil pag dumating ang araw na tatamaan ka, siguradong masasabi mo na, patay. Pakting, paksit talaga mga lods. Merinda saging, napakalamig talaga. Oh yeah, ito pa nga usok-usok pa. Kita niyo usok? Pwede mo klaro? Okay. Salamat pala sa may-ari, no, ng area na ito, ng campsite na ito kasi nulibre tayo. Pinatikim nila talaga sa atin kung ano nga ba kaganda ang experience na mag-camping at mag-overnight dito. Yung mga ilaw nila mga lods, napakaganda. At yung sabi pa nga nakausap natin kanina, yung mga warm lights nila ay nanggaling pa ito sa ibang bansa, sa United States mga lods. Sa campground lang sana dapat kami matutulog, pero napakabait ng may-ari at nag-offer siya ng isang kwarto. Di na kami nagdalawang isip at tinanggap na namin ito dahil yung tent namin na nakasit up sa campground ay nababasa yung labas nito dahil napakataas ng humidity na kahit walang ulan ay may pumapatak na tubig galing sa bubong. Pati yung mga halaman ay basang-basa, parang kakagaling lang ng malakas na ulan. Salamat din nga pala sa libreng hapunan at di na namin kailangang isipin pa kung anong lulutuin namin dahil wala naman talaga kaming lulutuin, hindi kami nakapagdala eh. LDT, no? Saan siya kumukuha ng data?